May tinawag pong demolition job at fake news ni Communications Secretary Jay Ruiz ang paratang tungkol sa malaking kontratang umano'y nakubra ng kanyang kumpanya sa PCSO. Sa inilabas pong istorya online ng news site na Politico, parang tumama raw sa loto si Ruiz na makakuha ito ng 206 million pesos na kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office para po sa media company na Digital 8 Incorporated kung saan isa raw siyang co-founder. Pero gate ng kalihim, hindi siya stockholder ng kumpanya. Tumayo lang daw po siyang kinatawan at sales and marketing head nito bago siya nagbitiw noong Enero. Pag-amin po naman ni Ruiz na apektuhan daw ng balita ang kanyang pamilya. Pero hindi na raw po siya maghahabla ng reklamo sa mga umano'y nagkalat na maling balita na umano'y kakilala pa rin daw niya pero hindi daw kinuha ang kanyang panig. Sa dokumento po naman na nakuha ng News 5 mula sa Securities and Exchange Commission, lumalabas na 5 ang may-ari ng naturang kumpanya at hindi kasama rito si Ruiz. Kinukuha din umano ng News 5 ang panig po ng mga binabanggit na publisher pero wala pa ho silang opisyal na pahayag at komento sa naging sinasabi ni Secretary Ruiz. Hindi pa rin mahagilap ng Bureau of Immigration kung saan nagtatago si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Sa pagdinigan ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights kahapon po yan, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na December 8 pa nila huling namonitor si Roque na lumipad pa Shanghai, China galing Dubai. Lumipad din daw ito kalaunan papuntang Macau. Ayon naman sa immigration, nakita rin si Roque sa Singapore at nagtangkang lumipad pa Amerika pero na-hold sa Japan bago ulit nawala. Matatandaang tumakas si Roque pa-abroad nang hindi nadedetect ng immigration noong nakaraang taon. May nakabin din siyang kaso na qualified human trafficking kaugnay sa issue ng Pogo at pinako-contempt ng Kamara. Bukod po naman kay Roque, dismayado rin si Senador Risa Ontiveros dahil nga hindi pa rin alam ng Bureau of Immigration kung paanong nakatakas pa-abroad si dating Bamban Mayor Alice Guo. Sa hearing po ng Senado, inamin ng BI na wala pa rin silang lead kung saan eksaktong dumaan ang magkapatid na Guo para makapunta po ng Malaysia, Singapore at Indonesia bago nahuli. Hinala ng BI at National Intelligence Coordinating Agency o NICA nag-backdoor sa tawi-tawi si Guo para makarating ng Malaysia. Pero dismayado nga ang mga senador dahil hindi pa rin alam ng BI kung sino mga tauhan nila na tumulong para nga makatakas ang dating mayor. Samantala, binatikos naman ng Philippine Navy ang kumakalat na mga post online sa China kung saan inaangkin nila ang Palawan. Base sa mga post online sa Chinese social media platforms na Weibo at Rednote, tinatawag na Zhenghe Island ng mga Chinese ang Palawan at inaangkin bilang kanilang teritoryo. Ang buwelta ng Philippine Navy walang basihan at katawa-tawa ang ganitong mga post. Hindi na raw nakapagtataka na kumakalat ang ganitong mga content online sa China dahil kontrolado ng kanilang gobyerno ang mga content sa internet. Una nang binanata ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pag-angkin ng mga Chino sa Palawan. Tinawag din nilang illegal ang 9-dash line claim ng Beijing sa West Philippine Sea. Sa kabila po naman ng nagbabadyang matinding init, niliwanag po ng Pag-asa na hindi aabot sa level ng El Nino ang temperatura sa bansa ngayong panahon ng tagtuyot. Ayon po sa Pag-asa, mas mahina ang hanging amihan na siya naghahatid ng mainit na hangin ngayon po sa bansa. Pero hindi pa rin daw ito hudyat ng pag-uumpisa ng tag-init. Posible po na pumasok ang dry season sa ikatlong linggo pa ng Marso, kung saan posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura, partikular sa may bahagi po ng Northern Luzon.